sa lahat. Anak ko, ba't ginawa sa'yo? Ayan po. Ganyan na lang ang hinagpis ng isang ama sa General Trias, Cavite matapos makita ang bangkay ng anak niyang ilang araw nang nawawala. May indikasyong sinakal at pinagsusuntok ang mukha ng biktima. Lumalabas ding posibleng ginahasa ang bata. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, abangan maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikalabing 2 araw ng Hunyo, taong 2024. Kasamang bumpersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Pangulong Bongbong Marcos hinikayat ang mga Pilipino na huwag matakot sa mga kalaban ngayong araw ng kalayaan. Hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Ang papal nunsyo sa bansa tila may pasaring din sa China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang Chinese ambassador, ano kaya ang reaksyon? Ilan pang umano'y uniforme ng Chinese military na diskubre sa iligal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Mga kriminal na sindikatong nagpapanggap na Pogo operators itinuturing na national security concern ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Kasunod ng alitan ng mga Marcos at Duterte, unit team ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte, kumusta na kaya? Singil ng Meralco ngayong buwan, nakaambang tumaas. Barangay Kagawad sa Malabon, nanduro at nagpaputok ng baril habang kinukumpronta ang isang grupong nag-iinuman. Babae sa Cebu City, sugatan matapos suntukin. Lalaking sospek, galit daw kasi sa mga magaganda. Sa Frontline News Abroad, Vice President ng Malawi patay matapos bumagsak ang sinasakyang military plane. At sa Frontline Showbiz, BTS Jin na discharge na mula sa kanyang military service. At silipin ang premiere night ng star-studded na film na Fruitcake. Natagpo ang patay sa masukal na lugar sa General Trias, Cavite ang 11 taong gulang na batang babae. Posible pa raw ginahasa ang bata bago pinatay. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Anak ko, bakit? Anak ko. Anak ko, ba't ginawa sa'yo? Ayan po. Sige. Wala na kami papapatuloy po. Napaiyak na lang si Mang Reynaldo nang makita ang bangkay ng kanyang 11 taong gulang na anak na si Rhea May sa masukal na bahagi ng Barangay Santa Clara sa General Trias, Cavite. Ilang metro lang layo niyan mula sa kanilang bahay. Bago yan, nag-post si Mang Reynaldo sa social media noong Lunes na nawawala ang anak. Huli raw nakita ang bata noong Linggo, alas 9 ng gabi. Pumunta raw si Rhea May sa terminal ng tricycle kung saan namamasada ang ama. Matapos niyan, hindi na ulit nila nakita si Rhea May. Hindi naman lubusang akalain ng pamilya ng biktima na sa masukal na lugar nila makikita ang bata. Nadiskubre ang bangkay ni Rhea May ng isang residente habang kumukuha ng labong sa talahiban. Naiyak na lang si Mang Reynaldo dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Kitang-kita raw kasi sa bangkay kung paano sinakal si Rhea May at pinagsusuntok ang mukha. Sinakal yan ng baging. May sakal pa dito, bago basag dito. Nakalaas. Tas na to. Siguro sinama ng damit niya paghawak pa gano'n sa bunganga para hindi makasigaw. Tapos siguro sinuntok ng mukha. Sana huwag niyo lang patayin. Kung ginasa niyo, huwag niyo patayin gano'n. Naniniwala si Mang Reynaldo na kabarangay lang nila ang pumatay sa kanyang anak. Bago raw kasi siya mawala noong Linggo, may nakakita kay Rhea May na pinabili ng sigarilyo ng isa nilang kapitbahay. May mga record na siya doon sa bata. Tapos yung bata nagsasabi na siya ang nagpabili ng sigarilyo ng oras ng alas 9 ng gabi. O doon na nagsimula yung hindi na nakawin anak ko.
Hindi talaga umalis ang anak ko sa loob na to. Dito lang talaga. Kasi lahat ng CCTV doon, tinignan namin, wala talagang batang lumabas sa oras na yon. Kaya sabi ko, dito lang talaga nangyayari. Dito lang sa lugar na to. Hindi talaga lumayo ang anak ko. Kaya ang kutong ko dito na sa lugar. Kasi nga lang, hindi namin napuntahan dito. Sa imbestigasyon ng mga pulis, posibleng ginahasa muna ang bata bago pinatay. Tumanggi muna silang magbigay ng ibang detalye dahil patuloy pa ring pinaghahanap ang pumatay kay Rhea May. Nangako naman ang pamilya ng biktima na papanagutin nilang sospek sa pagpatay. Hindi kami titigil, anak. Pagbayaran nila. Ganun po. Mahal-mahal ka namin, nak. Pinakamahal ko anak yun. Ganun lang ginawa nila. Matindi ginawa nila. Para ko, kung baka hindi lang isang gumawa niyan. Kaya pagbayaran nila yung ginawa nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nagwala at nagpaputok ng baril ang isang barangay kagawad sa Malabon. Uminit daw ang ulo ng opisyal dahil sa harap ng bahay niya pumwesto ang isang grupo ng mga nagiinuman. Nasa Frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Galit na minura at dinuro ng kagawad na si Jaime Domingo ang grupo ng mga lalaking nasa harap na kanyang bahay sa barangay Panghulo, Malabon kahapon. Armado pa ng baril ang kagawad. Kinalabit pa ng kagawad ang gatilyo ng baril pero hindi ito pumutok. Matapos niyan ay inabutan siya ng magazine ng misis niya at ikinarga niya ito sa baril. Nagpatuloy pa ang paninita at pinagbantaan pa ni Domingo ang mga lalaki. Terminal ako, matagal na akong terminal. Bakit nandiyan yung sa gitna yung daanan? Ano? Siga ka rin? Ha? Sino sigasin nyo rito? Ako? Sa isa pang kuha ng video, makikitang nagpaputok ng baril si kagawad habang hinihila ang damit ng kinukompronta niyang lalaki. Swerteng di tinamaan sa paa ang lalaking pinapagalitan ni kagawad. Ayon sa nanay ng lalaki, paalis na sana ang anak niya at mga kaibigan sa lugar nang dumating si Domingo at sitahin ang kanilang grupo. Matinding takot daw ang inabot ng mga lalaki dahil sa pagpaputok ng kagawad ng baril. Akala ko ang anak ko hindi na mabubuhay. Kasi ang sabi niya, gusto mo patayin ko sa harapan mo? Kriminal ako. Kaya kong pumatay. Agad namang tumawag ng mga pulis ang mga residente para ipaaresto si kagawad. Nabawi sa kanya ang baril na gamit niya habang pinapagalitan ang mga lalaki. Ayon sa mga pulis, lasing si Domingo na magwala sa harap ng kanyang bahay. Naggalit daw ang suspect sa mga lalaki dahil sa pagiinuman ng mga ito sa tapat ng kanyang bahay. Ang sabi niya ay dahil nagiinuman yung mga involved dito dahil doon sa harap ng bahay niya. At yun nga, ang sabi niya, iniwan yung mga tables at saka yung mga upuan, nadatnan niya, tapos hindi man lang nilinis doon sa tapat ng bahay niya. Depensa naman ng mga nagiinuman. Nung dumating si kagawad, nakita niya may mga mesa doon na nasa sa gitna na may mga nagiinuman, may mga upuan. Pagkatapos noon, pagbaba niya ng sasakyan niya, may hawak na siyang baril. Yung mga kabataang nakapwesto dito, nagpasukan sa bahay na to, yung iba nagpulasan sila. Hindi na rin umano ito ang unang beses na nagpaputok ng baril si Domingo sa lugar. Kaya ang Malabon Police, ipapabawi na ang lisensya sa baril ng suspect. Nakakulong na ang kagawad sa Malabon City Police Station at naharap sa reklamong grave threat at alarming scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Arestadong criminology student na sangkot sa basag kotse modus sa Santa Rosa, Laguna. Parte umano ng mas malaking grupang sospek at nagnanakaw sila maging sa ibang probinsya sa Calabarzon. Nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV noong Sabado, makikitang nasa tabi ng isang nakaparadang SUV ang riding in tandem na ito sa barangay Makabling sa Santa Rosa, Laguna. Maya-maya, lumapit ang isa sa kanila sa SUV at sumilip sa sasakyan. Inilawan niya pa ito ng flashlight. Ilan sandali pa, nag-usap ang riding in tandem bago umalis. Hanggang sa bumalik ang lalaking sumilip sa sasakyan at binasag ang bintana nito. Agad niyang kinuha ang isang bag at muling bumalik sa motorsiklo at sumibat. Nakalayo na ang mga sospek nang mapansin ng may-ari ng sasakyan na basag na ang bintana nito. Dito na nagsumbong sa mga pulis ang biktima.
Nadiskubring 2 sasakyan na pala ang nabiktima ng riding in tandem noong gabing yun. Gamit naman ang tracking feature ng isa sa mga ninakaw na gadget ng mga kawatan. Nasundan ng mga pulis ang mga suspect. First track po namin na location ay sa Imus po. And kaya po napansin po namin na moving. So sinundan po namin. Madaling araw na po, magpasado alas 12 na po na huminto po yung location tracker po ng isang gadget sa may Tondo, Manila. Pagdating sa Tondo, Maynila, nakita nila ang motorsiklo ng riding in tandem na nakaparada sa isang bahay. Makalipas lang ilang minuto, lumabas ang isa sa 2 suspect na may-ari pala ng motor. Agad siyang inaresto ng mga pulis. Sa bodycam footage ng mga pulis, kitang sinubukan pa ng pamilya ng suspect na pigilan ng pag-aresto. Hindi raw sila makapaniwalang sangkot sa pagnanakaw ang suspect na isa palang criminology student. Pero sabi ng Santa Rosa Police, lumalabas sa investigasyon nilang bagong recruit sa grupo ng magnanakaw ang suspect. Siya raw ang mismong nagbasag ng bintana ng mga nabiktimang sasakyan bilang bahagi ng training. Nabawi sa estudyanteng suspect ang bag at laptop na ninakaw nila sa SUV. Hindi na niya itinanggi ang krimen at inilaglag na rin ang kasamang pinangalanan niyang si Liver Paulino. Napagkalamang matagal ng wanted si Paulino dahil din sa mga kaso ng basag kotse at pagnanakaw. Base po sa revelation po ng isa sa suspect, naano po siya, na binaba po niya sa may Dasma. So ito nga, nagkataon nga po, ito nga pong taong ito ay may standing warrant po sa same na kaso. Ayon sa mga pulis, notorious na basag kotse na nag-ooperate sa Calabarzon ang grupong kinabibilangan ng mga suspect. Bukod kay Paulino, 4 na iba pang miyembro ang tinutugis ngayon. Nahaharap naman sa kasong theft ang nahuling estudyante. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Dito naman tayo sa paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, huwag magpatinag sa mga pananakot at banta ng pananakop. At sa harap mismo ng ambassador ng China, binigyan diin ng Pangulo na ipagtatanggol ng mga Pilipino kung ano ang nararapat sa atin. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kasama ang First Family, sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang Araw ng Kalayaan sa pagbisita sa monumento ni Jose Rizal sa Maynila. Pinangunahan niya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-awit ng lupang hinirang. Hindi rin nawala ang kontrobersyal na Bagong Pilipinas Hymn at Pledge. At saka siya nag-alay ng bulaklak sa puntod ni Rizal. Sa kaniyang video message, sinabi ng Pangulo na isang karangalang mapabilang sa lahing Pilipino na nakipaglaban para sa kapayapaan ng bansa. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Present sa flag-raising ceremony ang mga miyembro ng Diplomatic Corps, kabilang si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian, pero mailap siya sa media. Mula Luneta, dumiretso si Pangulong Marcos sa Malacanang para sa tradisyonal na Vandeneur o Wine of Honor. Present dito ang mga mambabatas, mga gabinete at miyembro ng Diplomatic Corps. Dito, nagbatian sina PBBM at Ambassador Wang Shilian na dumating sa Malacanang sa gitna ng mga isyu sa Pogo at pambubuli ng China sa West Philippine Sea. At sa harap din mismo ni Ambassador Wang, ipinaalala ni Papal Nuncio Charles John Brown na ang estratehiyang ginawa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dapat gawin para magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. And that is the path of dialogue, patient, serious dialogue, together with a respect for international law and a respect for legitimate diversity. Engaging with others, and particularly those with whom we profoundly disagree,
is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation. Tahimik lang si Ambassador Wang habang nagsasalita ang Papal Nuncio. Bilang tugon, binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang araw na ito ng kalayaan ay pagkilala rin sa mga nagawa ng ating ninuno na ipagtanggol ang ating bansa. Ito rin daw ang gagawin natin sa panahon ngayon. We may carry on our sacrosanct mandate to protect our country and to defend everything that is rightly ours from those who will try to cross these lines. On the global stage, we have taken positions in support of the rule of law and of the rules-based international order, grounded on the principles laid out in the UN Charter. Kapansin-pansing missing in action si Vice President Sara Duterte na nanguna naman sa Independence Day celebration sa Davao City. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa hiwalay na pagdiriwang sa Davao City, natanong si Vice President Sara Duterte sa relasyon niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna pa rin ng mga issue, united pa rin ba ang tinaguriang unit team? Ang sagot dyan ng Bise sa Frontline Report ni Gio Robles. Personal na pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang paggunita sa 126 na araw ng kalayaan sa Davao City kanina. Dumalo siya sa flag raising ceremony at nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal. Sa kanyang speech naman sa harap ng mga kawani ng City Hall, binigyang diin ni VP Sara na wag daw sanang kalimutan ang naging sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit ang soberanya ng Pilipinas. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. Kapansin-pansin namang absent ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte sa selebrasyon kanina. Kasunod lang yan ang revelasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may nakaamba umanong suspension order laban sa alkalde. Kaugnay umano ito ng pagdalo niya sa mga prayer rally na bumabatiko sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero si VP Sara, wala naman daw natatanggap na impormasyon tungkol dito. Kung doon na may nga papel or document na suspension niya, wala to na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste. Bukod sa isyu sa kapatid, sinagot din ng Vice Presidente kung kamusta ang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalot nitong mga nakaraang buwan, mas lumalim pa ang alitan ng mga Marcos at Duterte. Sagot naman ni VP Sara. Ang unit team was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then umanang elections, nilaog namin. We are not candidates anymore. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Pero no comment muna siya tungkol sa utos ng Pangulo na isama ang bagong Pilipinas hymn sa flag raising ceremony kahit sa mga eskwelahan. Payag naman daw siya sa panukala sa Senado na iba ng mga gadget sa klase, pero dapat meron daw exceptions. I understand, sa nabasa na ako nga draft, nakabutang dito nga na ay mga exceptions. Particularly kung ginagamit sa learning and teaching ang gadget. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Usapang pogo muna tayo, handa naman daw ang lokal na pamahalaan ng Cavite na makipagtulungan sa mga otoridad para masawata kung may illegal na pogo sa probinsya. Dating pagmamayari ng pamilya ni Governor John Vic Remulla ang kinatatayuan ng nag-iisang pogo hub ngayon sa Cavite. Pero paglilinaw niya, hindi sila kailanman nakinabang sa kita ng mga pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Mismong si Cavite Governor John Vic Remulla na ang nagsabi, bukas siyang paimbestigahan kung may iligal na operasyon ng pogo sa kanilang probinsya. Sinabi yan ni Remulla matapos kumpirmahin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na minomonitor na rin nila ang ilang pogo sa Southern Metro Manila kasama ang Cavite. Ayon sa gobernador, 2 lang ang pogo hub sa Cavite, ang isa sa Bacoor City na matagal nang sarado at ang Pogo Island sa Kawit na itinayo sa dating property na pagmamay-ari ng pamilya Remulla. We sold it 2018. Our family is totally divorced from any transactions after 2018. Wala na kaming kinalaman dyan.
We didn't interfere with any of the permits. Hindi kami kasama sa implementation, hindi kami kasama sa clearances. Ayon pa sa gobernador, mula na magsulputan ng mga pogo sa Cavite, wala naman daw silang na-monitor na anumang illegal na aktibidad maliban sa ilang isolated na gulo kung saan sangkot ang mga Chinese national. Nagkaroon sila ng problema with 1 or 2 employees, but nothing drastic. Usually, the usual, may mga theft, may mga yung boss tsaka may nagsusuntukan na lasing, mga ganun lang. Bagamat may Pogo Hub sa Cavite, nilinaw din ni Remulla na wala silang transaksyon sa Kapitolyo. Hindi rin daw kumikita ang Cavite sa mga Pogo. Ang taxes paid nila diretso rin sa PAGCOR. Wala silang permits galing sa provincial government. Wala silang clearances, wala silang letter of no objection galing sa provincial government. But if they ask us to inspect, then we will accompany the PNP and the CIDG or the NBI para inspect lahat yan. Sinigundahan naman siya ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Alinsunod kasi sa batas, ang City Hall o munisipyo ang responsable sa pag-issue ng mga kaukulang permit at dokumento sa Pogo. Kapag nakasecure sila ng permit sa LGU, saka pa lang nila mapoproseso ang application ng Pogo license sa PAGCOR. So bago ka pumunta kay PAGCOR, may business permit ka na. Tapos isasubmit mo sa amin yung mga incorporation papers mo, sino yung mga tao behind your company, anong operation ang patatakbuhin mo dyan, tapos ano yung facilities na i-establish mo dyan. Check namin yan with the Bureau of Immigration, sometimes with the embassy na concerned. So, saka pa lang kami magbibigay ng license kung makapasa sila. Kapag nag-ooperate na ang Pogo, PAGCOR din ang responsable sa pagmamonitor sa kanila sa loob ng mga Pogo Hub. Sa ngayon, sumulat muna ang provincial government ng Cavite sa PAGCOR para kumuha ng impormasyon sakaling may mga illegal na pogo sa kanilang lugar. Kung meron man, tiniyak ni Remulla na makikipagtulungan sila para masawata ang mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Itinuturing ni Defense Secretary Gibo Teodoro na national security concern ang mga kriminal na sindikatong nagpapanggap bilang pogo operators. Git ni Teodoro, dapat ipatigil ang naturang criminal activities. Pinapahina raw ng mga ito ang financial standing ng bansa at nilalason ang lipunan. Binigyan din ng kalihim na mayroon namang mga legal na pogo. Una nang iminungkahi ng ilang senador na iban ang mga pogo dahil sa umano'y banta sa seguridad ng bansa. May gumugulong na ring panukala kontra pogo sa Kamara. Pumalag ang grupong Manibela samantalang LTFRB nakakasuhan ang mga mahuhuling kolorum na PUV. May plano naman ang ahensya kung paano masisigurong hindi na makakabiyahe ang mga kolorum. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Tinapos na ng grupong Manibela ang kanilang tigil pasada ngayong araw. Ayon sa grupo, pinili na nilang bumiyahe para may pangkain ngayong araw. Sa gitna yan ng babala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magkaroon ng mas mabigat na parusa sa mga mahuhuling PUV na kolorum o yung mga hindi nagpa-consolidate para sa modernization program ng gobyerno. Bukod sa multa, pagkaka-impound ng sasakyan at suspensyon ng driver's license, posibleng makulong ang mga mahuhuling kolorum ng hindi bababa ng 5 taon. Pinalagan naman yan ng Manibela. Tinuturing nila kami mga kriminal. Kami po simula't simula may mga prangkisa kami. Yung mga wala pong prangkisa na talagang matagal nang tumatakbo, bakit hindi po nila mahuli? Yun po ang nakakapagtaka. Kami na may mga legal na mga papeles, may mga legal na dokumento, bakit po nila pinag-iinitan? Ayon sa LTFRB, anumang araw ay magsisimula na ang panguhuli sa mga kolorum. May mga target na lugar na ang LTFRB kung saan marami ang hindi nag-consolidate. Pakiramdam tuloy ng ilang operator na hindi umanib sa kooperatiba o korporasyon na hostage ang kanilang jeep. Kailangan kasi ang confirmation o kasulatan mula sa LTFRB bago makapagparehistro sa Land Transportation Office. Giit ng LTFRB. Pag hindi ka po sumama sa industry consolidation, we will not give you a confirmation because for all intents and purposes, wala ka na kung karapatan na bumiyahe pa. Pag hindi ka namin na-issuehan ng what we call LTFRB confirmation, hindi ka na rin po makakarehistro sa LTO. In a way, this is one way for us of reducing the kolorum in the streets. Ang operator na si Marvin, ngayong buwan na lang makakabiyahe. Wala na kasing bisa ang kanyang prangkisa at paso na rin ang rehistro ng kanyang sasakyan. Hindi niya na mapaparehistro ito dahil hindi na siya makakakuha ng confirmation mula sa LTFRB. Paghahati-hatian na lang daw nila ng kanyang driver ang isa pa niyang jeep. Doon sa isang unit ko,
Existing franchise po siya. Kaya sabi ko, doon na lang po tayo mag-hati-hati ng biyahe kung kinakailangan para matustusan natin yung pangaraw-araw natin. Dahil wala nang palugit na isang taon para sa mga hindi nagpa-consolidate, pinag-iisipan ng Manibela kung magkakaroon pa sila ng mas malaki pang kilos protesta. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa ibang balita, may taas singil ang Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng pagtaas ng tinatawag na pass-through charges. Ito yung binabayad sa mga supplier ng kuryente. Tataas din daw ang singil sa generation charge dahil sa manipis na reserba ng kuryente sa Luzon Grid. Nakiusap na raw Meralco sa mga supplier na utay-utayin sa 3 buwan ang magiging taas singil sa generation cost. Yan ay para hindi raw gaanong mabigatan ang mga customer. Wala pa namang abiso ang Meralco kung magkano ang madadagdag na rate. Nag-abiso rin ang Meralco na posibleng mantalang paghatid ng mga electric bill dahil dito. Susunod, lalaki sa Cebu patay matapos ibalibag sa semento. Ang ugat ng alitan, cellphone. Kapitan ng barangay sa Pampanga pinagbabaril sa isang gasolinahan. At sa harap ng mga batikos, Philippine National Police, dinepensahan ang paghain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy nitong Lunes. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinila, binuhat saka binalibag ang isang lalaki sa Cebu City. Sa tindi ng pagkakabagok ng ulo, na comatose ang biktima bago tuluyang binawian ng buhay. Ang pinag-ugatan niyan, alamin sa Frontline Report ni John Aroa. Sa kuha ng CCTV noong May 10, makikitang nakaupo ang lalaking ito sa motorsiklong nakapark sa tapat ng isang tindahan sa Barangay Capital Site, Cebu City. Kinilala siyang si Arman. Makalipas ang ilang minuto, lumapit sa kanya ang ubad-barong lalaki na si Arnel Gimilian Abad. Kapansin-pansin sa video ang pagtatalo ng dalawa. Maya-maya tinalikuran ni Arman si Abad na tila napikon kaya sinipa ang motor na inuupuan ng kaalitan. Hindi pa dyan nakuntinto si Abad dahil dito na niya hinila, binuhat saka ibinalibag ang biktima sa kalsada. Inambahan pa ni Abad ng suntok si Arman pero nang makitang wala na itong laban, sinubukan na niya itong tulungan. Pero agad din niya itong binitawan sabay kamot ulong sumibat nang makitang duguan na pala si Arman. Ang alitan ng dalawang yan nag-ugat sa cellphone na isinanla ng suspect sa biktima. Hindi raw kasi naibalik ni Arman ang cellphone ni Abad. Kaya ka ng cellphone na, yan ang giprinda. Isinanla niya kasi ang cellphone niya. Nangako yung biktima. Hindi na mareremata yun. Dumating ang 1 linggo, tutubusin na sana niya. Pero ang cellphone, wala na. Sinanla na raw dahil ang tagal raw tinubos. Halos 1 linggo pang nakumatos ang biktima dahil sa tindi ng pagkakabagok ng kanyang ulo. Kwento ng kanyang misis, nagising pa si Arman pero nagkaroon daw ng amnesia o hindi na makaalala. Pero makalipas ang 1 araw, May 16, binawian din ng buhay ang biktima. Ayon sa misis ni Arman, nagipit na rin sila kaya isinanla rin ng kanyang mister ang cellphone ng suspect. Sa lalaki. May mga anak din kami. Kailangan din namin ng pera. May mga utang din kaming dapat bayaran. So need talaga namin. Yung cellphone tutubusin na sana ng lalaki. Hindi na niya natubos sa napagkasunduan. Kaya isinanla na lang ng mister ko sa kanyang kaibigan. Nahuli na ang suspect dahil nag-viral ang video sa social media. Kasulukuyan siyang nakakulong sa Cebu City Jail at naharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Di naman nagtagumpay ang tangkang pambubudol ng isang lalaki nagpakilalang konektado sa Subic Bay Metropolitan Authority. Ang kanyang modus, mangakong makuha ng kanyang target ang isang government project basta may porsyento siya. Nasa Frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio.
Nagulantang ang lalaking ito nang palibutan at pusasan siya ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division sa isang coffee shop sa Parañaque. May nakuha pa sa kanyang isang envelope na puno ng pera. Isinagawang entrapment operation kasunod ng reklamo ng isang engineer. Sangkot daw ang lalaki sa umano'y under-the-table modus na nambibiktima ng mga kontraktor. Ayon sa NBI, nagpakilala raw ang lalaki na konektado siya sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Sa kanilang unang pag-uusap sa telepono, nangako raw ang suspect na mapupunta sa kontraktor ang proyekto para sa pagpapatayo ng floodlight sa SBMA na nagkakahalaga ng 24 million pesos. Pero dapat may porsyentong ibibigay si engineer. Dito na nagduda ang kontraktor. Ang inihingi lang daw is 5% doon sa total amount ng project, and then yung kapalit nito, may implementahan niya yung outcome ng bidding process in favor doon kay engineer. Nakiusap daw ang contractor na 150,000 pesos munang ibibigay niya dahil ito pa lang daw ang kaya niya noon. Pumayag naman ang suspect at dito na ikinasa ng NBI ang entrapment operation. Base sa investigasyon, konektado umano ang suspect sa isang opisyal sa SBMA kaya niya nakausap ang complainant. Tinutusan lang daw siya, sabi niya, at meron siyang boss na yun yung nagga-guide sa kanya sa mga gagawin. So definitely yung subject natin, ma-idea kung sino yung mga bidder natin sa particular project. And definitely kung alam niya, sabihin, may access to sa loob. Sinampahan na ng reklamong staff ang suspect. Nagsasagawa na rin ng follow-up investigation ng NBI para matunton at maaresto ang iba pang kasabwat sa pambubudol. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kaliwat ka ng aksidente sa kalsada ang kinasangkutan ng mga truck at van. Kabilang na riyan ang aksidente sa Sarangani kung saan 2 criminology students ang namatay. Yan at iba pa sa Frontline report ni Brian Basa. Wasak ang unahan at kanang bahagi ng van na ito matapos sumalpok sa nakaparadang truck sa Malungon, Sarangani noong Linggo ng umaga. Isa-isa nilang pinagbabaklas ang mga parte ng van. Gumamit na ng barena ang lalaking ito para mapabilis ang pagsagip sa naipit na pasahero sa harap ng van. Sakay ng van ang 12 criminology student na galing sa isang event ng Alpha Phi Omega Fraternity sa bayan ng Glan noong Sabado. Ayon sa mga pulis, pauwi na ng Kidapawan City, Cotabato ang mga estudyante nang maganap ang aksidente. Patay ang 2 na kinilalang sina Mark Christian Cordero at Allen Paul Piniero. Sugatan naman ang 5 iba pa kung saan isa ang kritikal. Depensa ng driver ng van. Nakita yan nung nakaparadang wing van, tapos nag-apply siya ng brake. Ang brake ang sabi niya na malfunction, kaya hindi na control yung steering, ma'am. Pinalaya na ng mga pulis ang driver ng van dahil wala raw naghain ng reklamo laban sa kanya. Wasak din ang van na ito matapos sumalpok sa truck sa barangay Ibabang, Palsabangon sa Pagbilao, Quezon. Alas 7 ng umaga kahapon nang bumangga ang truck sa kasalubong na van. Wasak din ang gate ng bahay na ito matapos tumbukin ng truck. Sugatan ang 10 sakay ng van kabilang ang driver. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Hindi na rin magsasampan ng reklamo ang mga biktima at ang may-ari ng bahay matapos silang magkaareglo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga nagniningning na showbiz balita ngayong Miyerkules. Spotted together sa premiere night ng Fruitcake, sina Diego Loizaga at partner niyang si Alexis Wapenko. Si High Street at Batang Quiapo star Elijah Canlas naman. Open nga bang makatrabaho ulit ang ex na si Miles Ocampo? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Gaya ng kanilang Barkada Film of the Year, lumabas sa magkakabarkada mula sa kapatid, kapamilya at kapuso para sa premiere night ng Fruitcake. Spotted for the first time sa premiere night sila Diego Loizaga at partner niya na si Alexis Wapenko. All is well sa dalawa at pause muna sa parenting duties.
Now he's a 10. Wala, better na no comment para walang mistake, walang mistake. Ikaw naman, you've always been a 10 eh. You've always been a 10. Kabilang sa ensemble cast ng Fruitcake na rumaka sa red carpet kagabi, sina Marcus Patterson, Enchong D, Empoy, Kyla Estrada, Katie Estrada, Heaven Peralejo, at marami pang iba. Ayon sa mga cast, relatable ang pelikula. Inclusivity na, ganyan na. And ang nakakatuwa dito kasi may mga topics kami na pag-uusapan talaga. Abortion. Every character in this movie is so relatable. And I feel like if hindi ikaw yun, it's either may kakilala ka or may kapatid kang ganun. So, kaya siya Fruitcake kasi all walks of life, yung mga characters and iba-ibang pinagdadaanan. Isa sa pinaka-inabangan sa red carpet, ang Marvin Tandem ni na Heaven at Marco Gallo. Todo suporta si Marco kay Heaven na magkakaroon pa ng daily show soon. At dahil dito, we stand a confident king. Dahil sa dami ng solo projects ni Heaven, natanong din siya kung okay lang na may makatrabaho si Heaven na ex. I don't care. Like, as long as it brings money home and she loves the job and she loves the character, who am I to judge, you know? Isa pa sa support sa Fruitcake ay ang back-to-back primetime star na si Elijah Canlas na post din muna sa High Street at Batang Quiapo tapings para sa premiere night. Sumegway ang usapan sa pagka-proud niya sa ex na si Miles Ocampo sa kapatid show nitong Pajak Princess. Gusto rin daw niyang makatrabaho ulit si Miles. Ay! Sobrang proud of her. Sinilip ko yung Pajak Princess actually yesterday, di ba, Umere? So, congrats sa buong team kasi friend ko rin si Direk Easy. I'd love the chance to work with her again. Showing na ang Fruitcake sa mga sinihan nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Eto pa, nagulat ang marami nang ibalita ng aktor na si Albi Casino na isa na po siyang daddy. Sa Instagram, ibinahagi ni Albi ang video ng pagdating niya sa San Francisco International Airport sa Amerika. Napatalon siya sa saya nang salubungin ng kaniyang mag-ina. Napakis pa ang aktor sa non-showbiz niyang girlfriend na si Michelina. Sabay karga sa baby nila. Ang pangalan daw ng baby boy ni na Albi ay Roman Andrew. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Albi ang kaniyang anak. Ilang oras matapos niyan, nag-post si Albi kung saan makikitang magkatabi silang matulog kasama si baby Roman. Congratulations, Albi! Susunod, pagpasok ng poultry products mula sa Michigan sa Amerika pinagbabawal muna ng Department of Agriculture dahil sa bird flu outbreak. Lalaki sa Cebu, arestado matapos manakit ng mga babaeng nakasalubong niya. Ang dahilan niya, maganda kasi sila. At Pinoy pole vaulter EJ Obiela sasali sa iba pang torneo bilang paghahanda sa Paris Olympics. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May mga nakuha pang bagong Chinese military uniform sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May nakuha ring mga bala ng baril, mga Volt at may nadiskubreng KTV. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Rainiel, ilang set pa ng uniforme ang nakuha ng mga otoridad? Jiggy, nasa 5 set nga ng mga bagong military uniform umano ng Chinese yung natagpuan nga dito sa Porac Hub sa Porac, Pampanga. At sinabi naman sa atin ng mga otoridad na ang dapat pakatutukan sa ngayon ay kung sino ang nasa likod at kung bakit natayo ang 10-hectare hub na ito.
Sa ika-6 na araw ng search operation sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga, bagong set ng Chinese military uniform ang nakita. Kumpleto pati military boots. Mayroon ding hinihinalang military badge reward. Natin alam kung ito ba talaga katotohanan na ginagamit o binili lang kung saan o ginagamit lang sa cosplay o whatever. But we are not proving na ginagamit na ito kagad dito. Nitong Lunes at kahapon, 6 na Chinese military uniforms na ang nakita sa Pogo. Ipinakita ng News 5 ang mga larawan ng uniforme sa military expert na si Jose Custodio. At ayon kay Custodio, posibleng lihitimo nga ang mga ito. They may be authentic Chinese uniforms, but doesn't necessarily prove anything. It could be said that, baka isa sa mga to military enthusiast, baka isa sa mga ito nag-cosplay, o baka isa sa mga to nag-airsoft. Pero dapat pa rin daw tutukan at makumpirma ng mga otoridad kung para saan nga ba ang mga uniforme. Suspetsa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, baka sa mga Pogo enforcer o torturer ang mga ito. Kasi yan ang isa sa mga katangian. Pero ng mga enforcer, kailangan may ex-military ka o kaya dati kang nasa serbisyo. Yun ang kinukuha nila mga taga-torture minsan o kaya yung taga-kidnap o kaya yung taga-gawa ng mga krimen para sa kanila. Eksklusibo namang nakuha na ng News 5 ang 25 rounds ng bala ng baril sa Building 34 sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub. Una nang sinabi ng PAOK na iniimbestigahan nila kung may patayan sa loob ng Pogo. Ito'y matapos makita sa cellphone ng umano'y Chinese Pogo torturer na si Wu Lifeng ang ilang bangkay. Natuklasan din ang isang dismantled na 9mm pistol at ilang sex toys. Pinasok rin ngayong araw ang panibagong working area. Bukod sa mga computer at cellphone, may nakitang mga vault. May peking dollar money rin at sangkatutak na SIM cards. Maraming ID at Chinese passport din ang nakita. May 2 expired alien employment permit at kwarto na may Chinese flag. Natuklasan din ang isang KTV na may second floor sa itinuturing na sex area. Nagkalat dito ang ilang underwear at mga kondom. Tiniyak naman ng CIDG na wala ng tao sa loob ng mga gusali. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Porac Pogo Hub, nakuha ng News 5 ang mga dokumento na nagpapatunay na pinayagan ng Porac LGU ang pagpapagawa ng ni-raid na pasilidad noong 2019. May certificate of no objection din ito mula sa Sangguniang Bayan. According to PAGCOR, hindi na po nila inaprobahan yung... That was dated 2019 na. Simula noong 2019, lumaki na po siya. Una nang sinabi ni Porac Mayor Jing Capil na walang mayor's permit ngayong 2024 ang Pogo dahil nasa negative list ito ng Bureau of Fire Protection. Sir, balikan ko lang din yung sa... JD, kaninang hapon nga ay nailabas na rin yung mga perishable goods o mga pagkain sa lahat ng mga kwarto dito sa Pogo Hub. At lahat ng yon ay ibinigay sa kadabing komunidad nitong Pogo Compound. At sabi nga ng PAOK ay nasa 15 yung pwedeng kasuhan dahil sa operasyon ng Pogo dito sa Porac. At inaayos na rin yung mga legal documents para tuluyang hindi na magamit yung lahat ng 46 buildings dito sa naturang compound. At ngayon, Jiggy, 2 hours ago ay nadiskubre itong KTV dito sa loob ng Pogo Hub. At ngayon, papakita ko sa inyo yung itsura ng isa sa mga VIP room. At pinayagan tayong pasukin ngayon ito. So pagpasok, ay fully air-conditioned itong lugar na ito at makikita yung mga high-end at sophisticated na sofa at maging yung gamit at napakalaking TV. At lahat ng nakikita nating gamit dito, Jiggy, ay Chinese labeled. So ibig sabihin, hindi ito manufactured o galing dito sa Pilipinas. At nung pinasok natin ito, sinabi ng mga opisyal sa kanilang initial assessment na dito ginagawa o dito nagtatrabaho yung mga Pogo entertainer. Sila yung mga Pogo sex entertainer. Sila yung mga sex worker dito sa loob ng KTV. At nung pinasok nga yan ng mga otoridad at ng mga media dito, lahat ay nagulat dahil sakto na nangyari ito sa Independence Day ng Pilipinas. Maraming salamat, Reynal Pawi. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagsalakay ng mga pulis sa ilang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan nadamay ang ilang bata. Git naman ng PNP, mga supporter ng pastor ang nagsama sa mga bata bilang panangga sa mga pulis. Pero pinairal pa rin daw nila ang maximum tolerance. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
Kinwestiyon na rin ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagsalakay ng mga pulis sa ilang ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin at arestuhin sana si Pastor Apollo Quiboloy sa Davao nitong Lunes. Giit ni VP Sara, dapat daw tiyakin ng mga otoridad na nire-respeto nila ang mga inosenteng sibilyan. Kung mag-implementa ng mga arrest warrants, search warrants, let us make sure that we respect the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata. Because kanang trauma sa ingon ana kagubot sa pag-implement lang sa simpleng warrant of arrest. Wala ta kibaluod sa epekto ana sa ilahang pagdako. Una nang tinawag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na excessive at unnecessary force ang nangyaring raid. Si Digong ang tumatayong property administrator ng KOJC. Pati si Senator Amy Marcos, personal daw nakita ang nangyari. Nataon daw na nasa Davao siya nang salakayin ng mga pulis ang mga ari-arian ni Quiboloy. Ako'y nasinda kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport. Nakita ko yung tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Davao City naging pawang war zone. Iginiit naman ng Philippine National Police na hindi overkill ang kanilang operasyon. Katunayan, maximum tolerance pa raw ang pinairal nila. Yan ay kahit nakuhanan sa video ang pambobomba sa kanila ng tubig ng mga taga-suporta ni Quiboloy. Recognizing the high profile status po ni Pastor Quiboloy at itong mga anticipated po nating resistance on the part po ng kanyang mga followers ay minakapat po ng PNP yung ground commander po to deploy sufficient number of PNP personnel to include yung ating pong mga SWAT at ating pong mga staff. Hindi po sila gumante at naging mahimlahon po sila. Sinayaan po nila hanggang maubos na po yung tubig ay hindi po sila gumalaw po doon. Kinondena rin ng PNP ang paggamit umano ng mga bata bilang pangharang nang sumalakay sila sa Glory Mountain. Mabuti na lang daw at walang nasaktan sa nangyari. Nakikiusap po tayo sa mga magulang po ng mga bata pong ito na alalahanin din po natin. Tayo po dapat ang unang pumoprotekta sa ating mga maliliit na anak. Sa kabuuan, 6 ang dinala sa presinto dahil sa pag-atake sa mga pulis. Pinakawala naman sila kalaunan pero desidido ang PNP na magsampa ng reklamo. Ang kampo naman ni Quiboloy, sasagutin din niya ng kontrademanda. Lalo't illegal daw ang pagpasok ng mga pulis sa mga ari-arian ng pastor. There is that great probability po because we are looking at Article 269 of the Revised Penal Code, unlawful arrest. There is also a probable violation of Article 132, which is interruption of religious worship. The destruction of the fence can also constitute as malicious mischief. Nang tanungin naman ang abogado kung nasaan ang pastor, sinabi nitong hindi siya sigurado kung nasa Pilipinas pa si Quiboloy. Whether or not he is in the Philippines or already abroad, I cannot say with certainty. But I communicate with his leaders every day. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ibang balita, patay ang kapitan ng isang barangay sa San Fernando, Pampanga at ang kanyang driver matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang sasakyan. Ang pamamaril nakuhanan ng CCTV. Nasa Frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Nagpagasolina ang SUV na ito sa Barangay del Pilar sa San Fernando, Pampanga kahapon. Maya-maya, lumabas saglit ang driver para ibaba ang umangat na hood. Pagpasok niya ulit ng sasakyan, lumapit ang isang armadong lalaki. Walang habas na pinagbabaril ng lalaki ang SUV. Sa video na ibinigay ng CLTV 36, makikita ang bangkay ng dalawang sakay ng SUV na si Ryan De La Cruz, kapitan ng Barangay San Pedro Cutod, at ang driver at kamag-anak niyang si Henry Aquino. Nakaligtas naman ang isa pang pasahero na bodyguard ni De La Cruz. Nakita siya sa CCTV na nakalabas sa sasakyan nang mangyari ang pamamaril. Dito mismo sa gasolinahan na ito nangyari yung pamamaril kay Barangay Captain Matt De La Cruz ng Barangay San Pedro Cotod dito sa San Fernando, Pampanga. 1 kilometro lang ang layo nito mula sa kanyang barangay at bahay. Ayon doon sa mga taga rito, sunod-sunod na malalakas na putok ng baril yung kanilang narinig at talagang napakabilis daw ng mga pangyayari. Walang tigil sa pag-iyak si Nanay Filipina dahil sa sinapit ng kanyang anak na kapitan. Kasama pa raw niya si De La Cruz
Cruz bago mangyari ang pamamaril. Isasama pa raw dapat siya ng kanyang anak sa barangay hall. Mas masakit pa sa kanya ang nangyari dahil 61st birthday pa ngayon ni Nanay Filipina. Sumalubong sa akin. Sabi niya sa akin, tita, si Kapitan patay na, binaril. Doon ako nabigla. Yun ang masakit. Makikita mo yung anak mo, birthday mo, ganyan. Yun ang masakit. Walang kasing sakit. Dahil yung anak mo, yun ang makikita mo, nakaganyan siya. Kwento ng pamilya ng biktima, masayahin daw na kapitan si De La Cruz at talagang prioridad ang pagsisilbi sa barangay. Maging ang kanyang si Sandy, labis ang hinagpis. 3 pa ang naiwang anak nila na puro maliliit pa. Sobrang hirap. Para po ko pinatulad ng paa at saka kamay. Sobrang sakit, ma'am. Sakit kasi maliliit pa yung mga anak namin. Wala naman po siyang kaaway. Ang haba po ng pinagsamahan namin pero wala po siya nakaaway. Itinuturing na isolated case ng San Fernando Police ang nangyaring pamamaril. May mga anggulo na silang tinitignan sa pagpatay. Unang-una yung sa politika dahil barangay captain po yung biktima. At the same time po, yung sa business na rin po, alamin po natin kung saan connected si barangay captain, kung ano mga business niya. Sa ngayon, nasa ilalim ng protective custody ang security detail ng kapitan na nakatakas sa pamamaril. Patuloy pang pinaghahanap ang mga suspect. Tire-trace din ng mga otoridad ang sasakyang ginamit ng mga suspect. Double murder po ito, no? Pinagplanuhan po ito, makikita naman po dun sa CCTV. So kung mabubuo po yung mga documents na piniprepare po natin at magiging airtight po yung kaso is murder po, ang double murder po ang ikakas po natin. May parusa itong reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. What's up mga kapatid? Tuloy-tuloy ang paghahanda ng world number 2 pole vaulter na si EJ Obiena. Bilang isa sa mga pinakainaasahan na Pinoy na mag-uwi ng Olympic medal galing sa Paris, patindi ng patindi ang training ng ating Golden Boy. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Non-stop pa rin ang ensayo ni world number 2 pole vaulter EJ Obiena bago sumabak sa iba't ibang kompetisyon sa Europe. Bahagi pa rin yan ng paghahanda niya para sa 2024 Paris Olympics. Isa sa mga pinakahuling sinalihan ni EJ ay ang Oslo Bislett Games sa Norway kung saan nagwagi siya ng silver medal. Isa raw sa mga nakapag-hold back kay EJ ay ang pagkakabali ng ginamit niyang pole. Pinahiram siya ng iba pang atleta ng pole para matapos ang kompetisyon. So definitely it's a shock. It was like definitely something new, totally unexpected, and I didn't expect it to happen again in Oslo. So that kind of gave a little bit of doubt. Nakakuha naman na raw ng bagong equipment si EJ, pero panibagong adjustment pa rin ito para sa kanya. We needed to kind of ramp up and get used to the new pole, so we're jumping a little bit more than usual to kind of get used to the new equipment and try with the limited amount of time that we have to get familiarized on it. Sa ngayon, todo focus pa rin si EJ sa bigger goal niyang maka-gold sa Olympics. So we always try to adapt to what we're given, and I think it's not as bad as it could have been. So I'm still very positive coming into Paris. 3 pang kompetisyon ang sasalihan ni EJ bago ang Olympic Games. Isa sa Bosnia at ang huling 2 ay sa Paris din gaganapin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Sa esports, dominante ang Pinoy imports sa international scene pagkatapos nila makakuha ng ilang championship sa Mobile Legends Bang Bang Professional League sa Indonesia at Malaysia. Una na dyan si Kyrie Rayos del Sol at head coach Denver Yeb Miranda na pinangunahan ang Fnatic Onyx sa kanilang pang-4 na sunod na titulo sa MPL Indonesia. Kinailangan nila talunin ang EVOS 4-2 sa Grand Finals.
Pero bago yan, nag-champion din si Pinoy coach Michael Arcadia Bocado ng Selangor Red Giants para isip ang MPL Season 13. Naglaro din dyan si Mark Cram Rusiana at John Innocent Banal. Dahil sa mga panalo ng mga nasabing koponan, makakatapat nila ang Filipino teams AP Bren at Team Liquid Echo sa parating na Mid-Season Cup ng Mobile Legends Bang Bang. Okay, ang alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, libo-libong trabaho, inalok sa iba't ibang job fair kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Bilang paggunita rin sa Araw ng Kalayaan, mga tauhan ng Philippine Coast Guard nagdaos ng flag raising ceremony sa West Philippine Sea. At Army o fans ng international supergroup na BTS nagdiwang sa paglabas ni BTS Jin sa military service. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kasabay ng paggunita sa Independence Day, inilunsad ang mga job fair sa iba't ibang lungsod. Libo-libong trabaho ang alok mula sa loob at labas ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Bit-bit ang kanilang mga requirements. Dumagsa ang mga naghahanap ng trabaho sa Independence Day Jobs Fair ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa Quezon City kanina. Tampok dito ang mga job openings sa ibang bansa. Sa dami ng mga aplikante, humaba ang pila sa third floor ng mall. Si Jomer galing pang Antipolo at maagang pumila para muling mag-apply abroad bilang baggage handler. Nagtrabaho na siya noon bilang inventory clerk sa isang supermarket sa Saudi. Pero natapos ang kontrata noong Oktubre. Kasi alam ko kahit pa paano, mas malaki siguro ang offer doon kaysa rito sa Pinas. Mas mahal ang bilihin ngayon. Kailangan talaga magsakripisyo para sa pamilya. Sinubukan ding mag-apply ni Kathleen na pag-graduate pa lang sa kursong tourism ngayong buwan. Sinamahan pa siya ng kanyang nanay sa job fair. For more opportunities po, for me po, para mag-gain ko rin po yung knowledge po, paano po mag-apply as a fresh grad para po maka-help na po sa family and for my needs din. Higit 7,000 land-based at sea-based jobs sa iba't ibang bansa gaya sa Australia, Bahrain, Germany, Hungary, Japan, Saudi Arabia, UAE at Qatar. Ang alok ng 23 licensed recruitment agencies sa job fair. Kabilang dyan ang opening para sa mga carpenter, cook, hairdresser, service crew, receptionist, waiter at iba pa. Ito ay pagkakataon na mapaabot alam sa mga kababayan natin na may mga job opportunities. Binuksan din ang job fair sa isang mall sa Mandaluyong City na pinangunahan ng Department of Labor and Employment. May alok na trabaho mula sa mga kumpanya sa loob at labas ng bansa. Kabilang na ang customer service, marketing, banking at nursing. Meron din para sa skilled workers gaya na construction worker, mason at tile cutter. Sa mga nais maging sundalo, may booth din ang Philippine Army. Nasa edad 18 hanggang 26 years old ang age limit para mapasama sa armed forces. Alok din na Army ang pagsali sa Civil Military Operations Regiment kung saan maaaring magtrabaho bilang broadcaster, photographer at videographer. Wala itong age requirement pero sasailalim pa rin sa training. Ayon sa Philippine Army, binuksan nila ang ganitong oportunidad dahil hindi na lang daw sa field ang bakbakan, kundi pati sa social media kung saan laganap ang fake news. Kaya namin in-encourage yung mga tao na may mga skills na ganito, like katulad sa inyo, kasi para ma-broadcast kung gaano kabuti si Philippine Army sa mga tao, hindi yung kung gaano kasama o gaano kami kaharas sa paningin ng iba. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan, nagdaos ng flag raising ceremony ang mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, ilang barko ng China ang nagbantay habang dinaraos ang seremonya. 8 sa mga Chinese vessel ang namataan sa loob ng Sabina Shoal habang 4 ang nasa labas.
Sa iba pang Independence Day activities, pinangunahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang selebrasyon sa Barasuain Church sa Malolos, Bulacan. Dito, hinikayat ni Romualdez ang publiko na ipagpatuloy ang laban hindi lang sa mga mananakop kundi pati sa kahirapan, katiwalian at kawalan ng katarungan. Ganito rin ang mensahe ni Chief Justice Alexander Hesmundo nang dumalo sa seremonya sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan. Tungkulin nating gawing ganap ang kalayaan ay pinaglaban noon. Bitbit ang pagkilala na sa panahong ito, ang paglaban ay hindi lang pakikidigma, kundi pagbabanat ng buto at pagtatrabaho para magtaguyod ng mas maunlad, mas mapayapa, mas makatarungan at mas makataong kinabukasan, hindi para sa ilan, kundi para sa lahat. Sa Caloocan naman, isang wreath-laying ceremony ang dinaos sa Bonifacio Monument. Pinangunahan ito ni Interior Secretary Benher Abalos. Kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan, pinalaya rin ang 126 na preso ngayong araw. Pinakamarami ang pinalayang preso mula New Bilibid Prison sa Muntinlupa na may kabuuang 61. 22 preso naman ang pinalaya sa Davao Prison and Penal Farm, habang ang nalalabing 43 ay mula sa 6 pang kulungan sa bansa. Sa tala ng Bureau of Corrections, higit 14,000 na ang napalaya simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Target naman ng Bucor na mapalaya ng mga overdue ng preso at tuluyan ng alisin ang lahat ng preso sa Muntinlupa bago matapos ang termino ng Pangulo. Susunod, pag-aangkat ng mga poultry product mula sa Michigan, Amerika, bawal muna dahil sa bird flu outbreak doon. At lalaki sa Argentina inakyat ang 30 palapag na building nang walang safety gear. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang lalaki sa Cebu matapos manuntok ng mga babaeng nakakasalubong niya sa daan. Ang dahilan niya, maganda raw kasi sila. Nasa Frontline na balitang yan si John Aroa. Duguan ang ilong at damit ng babaeng ito. May pasa naman ang alim ng mata ng isa pang babae. Yan ang sinapit ng 2 biktima sa panununtok ng isang lalaki sa Cebu City. Kwento ng isa sa mga biktima, pauwi na sana siya sa kanilang bahay noong Linggo ng gabi galing TESDA. Pero habang naglalakad, hinarang daw siya ng sospek at bigla na lang siyang sinuntok. Ang ina-expect ko matatanggap mula sa mga tao, congratulations. Pero kamao ang natanggap ko. Sa kasuntok, dumugo ang kanyang ilong. Sinakluluhan na lang daw siya ng mga taong nakakita. Sinubukan din daw hulihin ng mga concerned citizen ang lalaki pero agad itong nakatakas. Ang nangyari yan, ipinost niya sa social media. Marami raw ang nagkomento roon at dito na niya na-discovering marami na pala ang nabiktima ng naturang lalaki. Isa na rito si alias Ana na nasuntok kahapon lang ng parehong lalaki. Nanumbag siya. Nung sinuntok niya ako, di agad nag-registered sa akin. Tulala talaga ako. Ang lakas-lakas talaga ng impact. Naalog yung ulo ko. Yung kamay niya may dugo na bago pa man niya ako sinuntok. Dahil sa nangyari, trauma ang inabot ng 2 babaeng biktima. Nangyari yan sa daan. It could happen anywhere. Sa simbahan, sa mall, sa eskwelahan. Wala talaga kaming laban. Sa follow-up operation ng Station 2 ng Cebu City kahapon, naaresto ang sinasabing lalaki. Pero bago pa man siya nadala sa presinto, bugbog ang inabot niya sa taong bayan. Nang tanungin kung bakit siya nanuntok ng mga babae, trip lang daw niya. Target niya raw talagang suntukin ang mga magagandang babae na makakasalubong sa daan. Naisip ko na babae na lang kaya tuwing may nakakasalubong ako na babae, sinusuntok ko dahil fake ang mukha nila.
Pero sa huli, humingi rin siya ng tawad sa kanyang mga nabiktima. Humingi ako ng tawad pero di nila tinanggap. Mensahe ko na lang sa kanila, sorry talaga sa aking nagawa. Mga miss, medyo nadala lang ako. Nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong multiple serious physical injuries. Kabilang din sa aalamin ay kung gumagamit siya ng illegal na droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Pansamantalang pinagbabawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng poultry products mula sa Michigan, USA dahil sa bird flu outbreak doon. Kabilang sa mga pinatitigil muna ang importation ng karne ng manok, mga sisiw, itlog at similya. Kasunod ito ng report ng US Chief Veterinary Officer sa World Health Organization na may outbreak na ng H5N1 strain ng bird flu sa Michigan. Ayon sa local media, 2 dairy workers na rin ang tinamaan ng virus doon nung nakarang buwan. Sa India naman, tinamaan ng H9N2 sa variant ng bird flu virus ang isang batang 4 na taong gulang. Ayon sa WHO, February nang isugod sa ospital ang bata dahil sa sakit sa baga, mataas na lagnat at pananakit ng tiyan. Exposed daw sa manukan ang bata. Na-discharge na ang pasyente nung nakarang buwan. 2019 nang huling may naiulat na kaso ng bird flu sa tao sa India. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Itinuloy ng palasyo ang pagdiriwang ng Independence Day sa Quirino Grandstand na personal pang dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, si Elaine Fulencio. Elaine, marami na ba nakisaya sa selebrasyon dyan? Yes, Gigi, dinagsa ng publiko ang Parada ng Kalayaan dito sa Quirino Grandstand ngayong gabi bilang parte ng ika-126 na taong anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas. Ibinida dito ang 20 float na mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Gaya na lang nitong float na malabahay kubo ang style ng Department of Education. Present din sa selebrasyon si Pangulong Bongbong Marcos. Giit niya, mahalaga ang magbalik tanaw sa mga sakripisyo ng mga sinaunang Pilipinong bayani na nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Hinimok din niya ang bawat Pilipino na ipaglaban ang sariling atin at magkaisa para sa iisang layunin. Nabanggit din ni PBBM na nakakalungkot isipin na ang ilan sa mga kabataan ay limot na ang ilan sa mga bayani. Narito ang kanyang pahayag. Lungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala ang Gumbursa. Nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasarinlan. Nagkaroon din ng fireworks display pagkatapos ay itunuloy pa ang selebrasyon sa pamamagitan naman ng pa-free concert. Inaabangan dyan ng marami ang performance ng Nations Girl Group na Bini. Gigi, alas 7 ng gabi ay nagsimula na ngang mag-perform ang Bini dito sa Quirino Grandstand at dahil nga marami yung talagang umabang, nag-abang sa kanila buong araw ay pansamantala munang itinigil yung kanilang performance matapos nga magkagulo itong mga nanood dito sa Musikalayaan ng Bini. Yan muna ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulencio. Patay sa pagbagsak ng military plane ang Vice President ng bansang Malawi. Natunton ng mga rescuer ang crash site sa bulubunduking bahagi ng Northern Malawi. Dito na na-recover ang mga labi ni Vice President Saulus Claus Chelima at 9 na iba pa. Lunes nang lumipad ang military plane na papunta sanang Mzuzu nang makaranas ito ng poor visibility. Dahil dyan, nagdesisyon ng mga otoridad na pabalikin na lang sa Lilongwe. Pero tuluyan na silang nawala sa radar. Tumayong Vice Presidente ng Malawi si Chelima mula 2014.
Mga kapatid, tapos na ang quest para sa 2026 World Cup slot ng Philippine Men's National Football Team pagkatapos matalo sa Indonesia 0-2. Recently, nagpalakas ng Indonesia at ilang players nila ay naglalaro ngayon sa Europe. Malaking pagkakataon na sana makascore ng Pilipinas sa 22nd minute pero na-save ng Indonesian goalkeeper Hernando Ari ang banat ni Patrick Riquelme. Dahil sa pagkatalo, move on ang national team natin at focus na sa parating na ASEAN Mitsubishi Electric Cup at Asian Cup qualifiers. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, nagdiwang ang fans ng international supergroup na BTS matapos mag-reunite ang members sa discharge day ni Jin. Na-discharge na mula sa mandatory military service si Jin ngayong araw. Sinalubong naman siya ng yakap ng BTS members na sina RM, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Si RM naman, tumugtog pa ng saxophone. Sa official X account ng grupo, pinost ang photo ng BTS na nagsiselebrate sa paglabas ni Jin at may caption na, I'm home. Kumpleto dyan ang 7 members ng BTS. Bukas na ang 11th anniversary ng grupo. Dadalo si Jin sa Festa event sa Seoul. Mabibigyan ng chance ang masuswerteng ARMY na mayakap o makamayan si Jin. At yan po ang kay-alaman at showbiz updates natin ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Kalad Karen. Patok online ang ilan na namang videos na kapag pinagmasdan ay makingiti ka na lang o mapapakamot ulo. At saan ka ba naman kasi nakakita ng galit na ulam at popsicle na naging popsilog? And speaking of kakaibang pagkain, titikim ka ba ng rice cream? Yan at iba pa sa Kwento Sang Minuto ni Mark Logan. Rice Nagisnan ko na lang siya na dyan siya natulog. Grabe talagang magtampo itong si ate. Tara, alis na tayo. Mag-CR ka na. Bahala ka na kung paano ka maghuhugas, ha? Magkaiwalay bicycle, magkalapit pa rin ang ating damdamin. Sana Ha? Ang hirap namang tumingin sa menu. Mababali ang leg mo. Order na ako, pinakbet with rice. Samahan mo na lang ng drawing na alimango. Bigyan mo na rin ako ng popsicle, yung may sunny side up, ha? Bigyan mo na rin ako ng bago. Ayan, rice cream. Ayan, sabi ko na nga, dahan-dahan ka sa cake. Sige, wala pang 5 minutes. Pagpagan mo na lang. Kakawalang gana naman. Ayan, galit kaya yung ulam. Ay, ang saya ng graduation. Teka, ibinagsak ko to, Nagbabalita mula sa frontline. Ay, teka, saan nga bang kali tayo? Sa St. Peter ba o sa St. Luke's? Mark Logan, News 5. Nakakatuwa yun. Uy, batiin natin yung mga kapatid natin, di ba? 126, diba? Araw ng Kalayaan. Independence Day. And happy anniversary! Thank you, Mom! mga kapatid. Yung kay Tito Mikey, a week ago, lumipas na lang. Eto, lilipas din. Wow! Huling-huli. Papakainin nila tayo ng rice cream. Correct, saka popsilog. So may apa na pinamimigay, diretso na kayo sa kantin, kanin na lang lalagyan. Okay na tayo. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.